Sa isang marangyang kasal, pinili ng nobyo na ipahiya ang nobya sa harap ng lahat sa pamamagitan ng pagdiin ng wedding cake sa kanyang mukha. Inakala niyang isa itong walang mali siyang biro, isang bagay na magpapatawa sa mga bisita. Ngunit ang sumunod na mga pangyayari ay nagpatigil sa lahat. Bago natin talakayin ang mga detalye, huwag kalimutang mag-subscribe at ipaalam sa amin sa mga komento kung saan kayo nanonood. Ang estate ng mga Diaz ay hindi matatawaran sa karangyaan. Nakaluklok sa mga burol sa labas lamang ng lungsod, ang mansyon ay nagsilbing monumento ng yaman mula sa maraming henerasyon, napakataas na puting haligi, perpektong mga hardin at isang hindi maikakailang aura ng kataasan na lumulutang sa hangin. Sa loob, sa ilalim ng kumikislap na mga chandelier at sa mapanuring tingin ng mga ninunong matagal ng yumao na nakapinta sa mga dingding, ang pinakamalaking kasal ng taon ay malapit ng maganap. Sa silid ng nobya, nakatayo si Romina Romero sa harap ng isang napakalaking salamin. Ramdam ang bigat ng kanyang trahe de boda na parang isang tahimik na katotohanang hindi na niya matakasan. Ang kanyang bestida ay kamangha-mangha, makinis na ivory satin, mahigpit na bodice at maselang beadwork na kumikinang sa malambot na liwanag ng silid. Isa itong damit na tila galing sa isang engkantada, ngunit matagal nang tumigil si Romina sa paniniwala sa ganoong mga kwento. Masyado na siyang sanay sa mga negosasyon sa mataas na antas at sa mga corporate boardroom upang maengganyo ng mga ilusyon. Sa kanyang refleksyon, isang poised at eleganting babae ang tumingin pabalik sa kanya. Ang kanyang malalim na kayumangging balat ay lumiliwanag laban sa maputlang tela. Ang kanyang buhok ay perpektong inayos. Ngunit sa ilalim ng kinis na palabas na anyo, isang hindi mapakaling pakiramdam ang bumabagabag sa kanya. Matagal na itong naroon, isang tahimik, hindi matigil na bulong sa kanyang isipan, nagsasabing ang kasal na ito ay hindi nakabatay sa pag-ibig. Ang kanyang fiancé, si Roberto Diaz, ay nakapasa sa lahat ng pamantayan ng mataas na lipunan, matangkad, pino, may mataas na pinag-aralan at higit sa lahat may apelyidong minsang naging kasing kahulugan ng kapangyarihan. Ngunit sa likod ng marangyang imahe, ang pamilya Diaz ay nahihirapan na. Ang kanilang kayamanang dating walang hanggan ay ngayoy manipis na lamang, itinatago sa likod ng ilusyon ng kasaganaan. Samantala, ang pamilya ni Romina ay sumasalamin sa hinaharap. Ang apelidong Romero ay nakaugnay sa inobasyon, teknolohiya at makabagong pamumuhunan. Ang kanyang mga magulang, mga self-made billionaire, ay itinayo ang kanilang imperyo mula sa wala at ngayon ay nirerespeto sa bawat elite na bilog. Para sa kanila, ang kasal na ito ay isang perpektong negosyong hakbang. Tinawag ito ng kanyang ina bilang isang oportunidad, ang pagsasanib ng lumang prestihyo sa bagong kapangyarihan. Ang kanyang ama, na laging praktikal, ay pinayapa siya sa pagsasabing walang halaga ang pag-ibig kumpara sa katatagan. Nawawala ang pag-ibig, paulit-ulit nitong paalala. Ngunit ang isang matibay na pagsasama, tumitibay iyon. At kaya pumayag si Romina. Hindi naman niya kinamumuhian si Roberto. Noong una, hinangaan pa nga niya ito, ang kanyang natural na karisma, ang paraan ng kanyang pagkilos na puno ng kumpiyansa ng isang taong hindi kailanman nahirapan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang mga bitak sa kanyang persona ay hindi na maitago. Ang kanyang pabirong panlalait sa mga taong hindi akma sa kanyang pamantayan. Ang kanyang malamig na tingin sa trabaho ni Romina na tila isang walang kabuluhang libangan lamang. Ang kanyang pakiramdam ng entitlement na para bang sa pagpapakasal sa kanya, isa itong pabor na ibinigay niya.
Sinubukan niyang pagtakpan ang kanyang mga pag-aalinlangan. Sinasabi sa sarili na ang mga relasyong tulad nito ay karaniwan sa kanilang mundo, na hindi naman kailangang may pag-ibig. Ngunit ngayon, habang nakatingin siya sa sarili sa salamin, hindi niya maiwasang maramdaman na nagkamali siya ng desisyon. Isang katok sa pinto ang gumising sa kanyang diwa. Ang kanyang ina ang unang pumasok, maringal at makapangyarihan, sa isang bestidang halos kasing elaborado ng suot ni Romina. Si Imelda Romero ay isang babaeng hindi kailangang mag-utos upang makakuha ng atensyon, kusang sumusunod ito sa kanya. Sa likod niya, pumasok ang ama niyang si Rodolfo Romero, tahimik na pinag-aaralan ng kanyang anak gamit ang parehong matalas na tingin na palagi nitong dala. "Perpekto ka," sabi ni Imelda, inaayos ang isang kulot na buhok ni Romina. Napangiti si Romina ng pilit, lahat ay ayon sa plano. Siyempre ganun nga, lumapit ang kanyang ama, marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. "Handa ka na ba?" Isang tanong na may malalim na kahulugan. Hindi siya handa, ngunit tumango siya. Ilang sandali pa, bumaba siya sa ingranding hagdanan, bawat mata sa silid ay nakatutok sa kanya. Sa altar, naghihintay si Roberto, ang kanyang ekspresyon hindi mabasa. Gwapo siya, gaya ng inaasahan, ang kanyang suit walang kapintasan, ang sapatos makintab, ang imahe ng pagiging marangal, ngunit nang hawakan niya ang kamay ni Romina, walang init sa kanyang haplos. Lumipas ang seremonya ng parang isang panaginip. Nagpalitan sila ng panata, nagsuot ng singsing, at nagpalakpakan ang mga bisita. Ang kanilang halik, maikli, pinaghandaan, walang tunay na damdamin, ang naging opisyal na tatak ng kanilang kasunduan. At ganun lang, tapos na. Siya na ngayon si Ginang Romina Diaz. Nagpatuloy ang pagtitipon sa malalawak na hardin ng Diaz Estate sa ilalim ng kumikislap na mga ilaw. Dumaloy ang champagne, umalingaw-ngaw ang tawanan, at naglibot ang mga panauhin, lumulubog sa karangyaan ng gabing yon. Nagsilbi si Romina ng perpekto sa kanyang papel, ngumiti sa tamang sandali at tumanggap ng pagbati na may praktisadong kagandahan. Ngunit sa loob, para siyang estranghero sa sarili niyang buhay. Habang si Roberto ay nagpakasaya, nakipagkamay at nakipag-usap tungkol sa politika at negosyo, isang tahimik na revelasyon ang sumulpot sa isip ni Romina. Hindi siya isang asawa, isa siyang puhunan. At ngayong gabi, habang nakatayo siya sa gitna ng mga taong gumagamit sa kanya, napagtanto niya ang isang bagay. Hindi pa siya kailanman nagkaroon ng kontrol, ngunit iyon ay magbabago. Ang estate ng mga Diaz ay kumikinang sa ilalim ng bigat ng sarili nitong prestihiyo. Mula sa labas, ang resepsyon ng kasal ay mukhang perpekto. Isang maringal na pagpapakita ng kayamanan, tradisyon at estado sa lipunan. Sa ilalim ng langit na puno ng kumikislap na mga ilaw, ang mga piling tao ng lungsod ay gumalaw ng may walang kahirap-hirap na biyaya, sumisipsip ng champagne mula sa masilang kristal na baso, habang marahang tumutugtog ang isang orchestral quartet sa likuran. Nakatayo si Romina Romero sa gitna nila, mahinahon at makintab, ang mismong larawan ng isang babaeng nabibilang sa mundong ito. Ngunit sa ilalim ng ibabaw, may nagbago. Naririnig pa rin niya ang kanilang mga tinig, ang mga negosyanteng ginawang isang simpleng puhunan lamang ang kanyang halaga. Hindi siya inosente. Lumaki siya sa isang mundo kung saan ang yaman ang batayan ng mga relasyon, kung saan ang mga kasal ay madalas na walang iba kundi mga estratehikong alyansa. Nauunawaan niya ito noong tinanggap niya ang kasunduang ito. Ngunit ang pag-unawa sa isang bagay sa teorya at maranasan ito sa aktwal ay dalawang magkaibang bagay. Mula nang dumating sila sa reception, hindi siya tinapunan ni Roberto ng tingin. Siya ay nasa kanyang elemento, madaling lumilipat mula sa isang pag-uusap patungo sa isa pa. Ang kanyang alindog ay makinis, ang kanyang pakikisalamuha walang kahirap-hirap.
Ginampanan niya ang kanyang papel ng may katumpakan na parang nainsayo na niya ang mga sandaling ito ng 1,000 beses. Samantala, nanatili si Romina sa isang tabi, malayo, isang maingat na inilagay na palamuti sa isang engranding palabas na nilikha upang mapanatili ang ilusyon ng isang makapangyarihang dinastiya. Ngumiti ka, anak, mahinahon ng tinig ng kanyang ina, ngunit malinaw ang utos. Hindi kailanman nag-iwan si Imelda Romero ng anumang bagay sa pagkakataon. Alam niya ang kapangyarihan ng pagpapakita at ang kanyang malalim na asul na bestida na kumikislap sa ilalim ng mga ilaw ay lalo lamang nagdagdag sa kanyang nakakahumaling na presensya habang lumapit siya sa kanyang anak. Pinagmamasdan tayo ng mga tao. Pinilit ni Romina ang isang mahinhing ngiti kahit pa ito'y hindi natural. Muling lumipad ang tingin ni Imelda kay Roberto na nakatayo sa tabi ng bar, abala sa isang masiglang pag-uusap kasama ang ilang mga lalaki. Ginagawa niya ang dapat niyang gawin, puna ng kanyang ina. Otomatiko ang sagot ni Romina. Mabuti naman, ito ang eksaktong inaasahan natin. Ayan na naman ang salitang yon, inaasahan. Dapat kang makihalubilo pa, patuloy ni Imelda. Maraming mahahalagang tao rito ngayong gabi. Hinigpitan ni Romina ang pagkakahawak sa kanyang baso ng champagne. Mahalaga para kanino? Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang ina. Para sa'yo, para sa hinaharap mo. Dahan-dahang huminga si Romina, wala nang saysay ang pagtatalo. Ginugol ni Imelda ang isang buong buhay sa paglalakbay sa mga kwartong tulad nito, bihasa sa masalimuot na sayaw ng kapangyarihan at impluensya. Para sa kanya, ang resepsyon ng kasal na ito ay hindi isang simpleng selebrasyon, isa itong maingat na pinagplanuhang hakbang sa isang larong nagsimula ilang dekada na ang nakalilipas. At si Romina ang pinakamahalagang piyesa sa larong iyon. Sa kabilang dulo ng silid, nahuli siya sa tingin ni Roberto. Inangat nito ng bahagya ang kanyang baso, isang tahimik na toast, isang pampublikong kilos para sa mata ng iba. Walang iniisip, ginaya ni Romina ang kilos, ngunit sa kanyang kalooban ay naramdaman niyang humigpit ang kanyang sikmura. Ito na ang kanilang realidad ngayon. Walang laman na mga kilos, isang pagsasamang sa pangalan lamang. Ngunit kahit na mahusay niyang ginagampanan ang kanyang papel, nakita ni Romina ang mga lamat na lumilitaw. Ang kanyang makinis na paggalaw ay nagkaroon ng kaunting pag-aalinlangan. Tuwing nakikipag-usap siya sa pamilya ni Romina, ang kanyang pasensya manipis na natatakpan ng isang pilit na ngiti. Nang kamayan niya ang ama ni Romina, si Rodolfo Romero, ang pakiramdam ay mahigpit ngunit maikli. May tahimik na tensyon sa pagitan nila, isang bagay na pilit itinago ni Roberto ngunit hindi niya lubusang maitago. Laging nagdududa si Roberto kay Rodolfo kahit na hindi niya ito kailanman aaminin, marahil dahil si Rodolfo ay isang self-made billionaire, isang taong bumuo ng imperyo mula sa wala, samantalang si Roberto ay namana lamang ang isang apelyidong unti-unting nawawalan ng halaga, o baka dahil alam ni Rodolfo ang totoong kulay niya. Magaling ang nagawa mo para sa sarili mo, wika ni Rodolfo, ang kanyang tinig matatag, hindi mabasa. Ikinararangal ka siguro ng iyong ama. Sa isang iglap, may dumaan na hindi maipaliwanag na emosyon sa mukha ni Roberto bago niya ito tinakpan ng isang praktisadong ngiti. Malaking bagay yan, sagot niya, ngunit walang sinseridad ang kanyang boses. Pinagmasdan siya ni Romina, napansin ang bahagyang pagkirot ng kanyang panga bago siya bumaling palayo. Muli niya itong nakita sa pakikipag-usap ni Roberto sa kanyang nakababatang kapatid, si Ronald. Hindi kailanman hinangaan ni Ronald si Roberto. Naging magalang siya, gaya ng inaasahan, ngunit palaging may kasamang pag-aalinlangan ang kanyang tono, isang tahimik na paghamak na hindi niya sinubukang itago.
Isa kang kawili-wiling tao, Diaz, ani Ronald, habang iniikot ang kanyang inumin. Hindi eksakto sa tipo ng lalaking naisip kong mapapangasawa ng kapatid ko. Piliting ngumiti si Roberto. At anong tipo ang iniisip mo? Ngumisi si Ronald. Yung may alam kung ano ang pinapasok niya. Walang dudang may tensyon sa pagitan nila. Alam ni Romina ang babalang nakapaloob sa mga salita ng kanyang kapatid, tulad din ng pagkilala niya sa bumabangong inis ni Roberto. Hindi niya gusto ang hinahamon siya, lalo na ng isang taong itinuturing niyang mas mababa sa kanya. Kumibot ang kanyang mga daliri sa kanyang gilid, isang maliit ngunit malinaw na senyales ng kanyang lumalalang frustrasyon. Sa isang maingat na tawa, nagpaalam si Roberto at lumayo. Sinundan siya ni Romina ng tingin habang tinatawid niya ang silid. Inubos ang kalahati ng kanyang inumin sa isang lagok bago ibinaba ang baso sa tray ng isang waiter. Nagsisimula siyang mawala sa sarili. Lagi nang pinaghihinalaan ni Romina na ang kanyang alindog ay isang manipis na belo lamang, nagtatakip sa isang bagay na mas mapanganib. Nakita na niya ang mga saglit na pagputok nito noon, ang matalim na tono ng kanyang boses kapag hindi niya nakuha ang gusto niya, ang biglang pagdilim ng kanyang tingin kapag naiinis siya. Ngunit ngayong gabi ang mga lamat ay lalong lumalaki. Habang lumilipas ang gabi, ginampanan ni Romina ang kanyang papel, ngumingiti, nakikipagkamay, sumasagot sa mga tanong tungkol sa kanilang honeymoon, sa kanilang hinaharap, sa kanilang ginawang kwentong pag-ibig. At si Roberto, patuloy niyang isinadula ang kanyang palabas. Ngunit ngayon, nakikita na ni Romina ang totoo, at sa ilalim ng lahat ng ito ramdam niya ang hindi matitinag na katiyakan na may isang bagay na paparating. Isang bagay ang malapit ng mabasag. Lahat ay naging masakit na malinaw nang marinig niya ang pag-uusap ni Roberto kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi naman siya sinasadyang makinig, nagdaraan lamang siya sa karamihan. Nang biglang lumutang ang boses nito sa ingay ng selebrasyon. Pinakamatalinong hakbang na nagawa ko, sabi ni Roberto, may halong pagmamayabang sa kanyang tinig. Tumawa ang kanyang mga kaibigan. Para mo namang ginawang negosyong kasunduan, biro ng isa sa kanila. Ikinibit balikat ni Roberto, walang bakas ng pag-aalala. Hindi ba ganoon naman talaga ang kasal? Huminto si Romina sa paghinga. Dahan-dahan siyang lumingon, sapat lang upang makita itong nakatayo sa tabi ng bar, kampante, punong-puno ng tiwala sa sarili. Para bang isang mahusay na negosyante na nagbubunyi sa isang matagumpay na transaksyon. Ang kanyang sikmura ay bumaliktad. Sa kaloob-looban niya alam na niya, nasa harap na niya ang mga palatandaan noon pa man. Ngunit ang marinig ito ng direkta ng walang pag-aalinlangan na parabang isa lamang siyang bahagi ng isang maingat na planong inilatag. Winawasak nito ang anumang ilusyon na pilit niyang hinahawakan. Hindi siya isang kapareha, isa siyang premyo, isang puhunan. At sa sandaling iyon may isang bagay sa kanya ang tumigas. Kung inakala ni Roberto na nanalo na siya, kung naniwala itong basta na lamang siyang gaganap sa kanyang papel at pasasayahin ang buhay nito, malapit na nitong matuklasan kung gaano ito nagkamali. Sa loob ng estate ng mga Diaz, nagpatuloy ang gabi sa isang tuloy-tuloy na palabas ng yaman at sopistikasyon. Ang halimuyak ng mamahaling pabango, lumang alak at masisilang bulaklak ay humalo sa marahang bulungan ng magagalang na pag-uusap. Nag-toast ang mga bisita para sa bagong kasal, ang tawanan ay marahang umaalon sa hangin, bawat detalye ng gabi ay maingat na inayos upang maging perpekto. Lumakad si Romina sa karamihan, ngumiti kung kinakailangan, tumango sa mga papuri, sumagot sa karaniwang tanong tungkol sa kanilang honeymoon at hinaharap. Ngunit lahat ng ito ay isang palabas na lamang ngayon, isang maingat na isinagawang pagtatanghal. Ang anumang pilit niyang ipinakitang init noon ay naglaho at ang natira na lamang ay isang hungkag na pagganap.
Mula nang dumating sila sa pagtitipon, hindi siya kinausap ng direkta ni Roberto. Pinanood niya itong gumalaw sa silid. Ang kanyang alindog hindi pa rin kumukupas. Ang kanyang mga salita umaagos ng walang hirap. Ngunit napansin din niya ang isang bagay. Ang banayad na pagbabago sa ekspresyon nito tuwing binabanggit ang kanyang pangalan. Hindi ito ang may hawak ng naratibo at ikinaiinis nito iyon. At ngayon, naunawaan ni Romina ang isang mahalagang bagay tungkol kay Roberto. Hindi nito kailanman inasahan na may makakahati siya sa liwanag ng entablado. Lalong tumalim ang kanyang pagkaunawa nang maupo siya sa dulong mesa na papaligiran ng parehong pamilya. Tulad ng inaasahan, napunta rin ang usapan sa pananalapi. Matagal nang inaasahan ni Romina ang sandaling ito. Hindi lihim ang kayamanan ng kanilang pamilya. Ang pangalang Romero ay kasing kahulugan ng kapangyarihan at tagumpay. Bagong salapi, oo, ngunit salaping itinayo mula sa wala, naging isang imperyong nangingibabaw sa industriya ng teknolohiya at sining. Samantalang ang mga Diaz, halos hindi na nila mapanatili ang dating kinang ng kanilang pangalan. At si Roberto ay naniwala na naayos na niya ang kanyang kinabukasan sa pamamagitan ng pag-aasawa sa kanya. Ngunit isang bagay ang hindi niya naunawaan, hindi kailanman nagbibigay ng libre ang pamilya Romero. Pinag-usapan lang namin ng asawa ko kung gaano kaganda ang gabing ito, sabi ng isa sa mga tiyuhin ni Roberto habang iniikot ang kanyang inumin. Isang napakagarang selebrasyon, isang pagtitipong ganito siguro ay napakamahal. Bago pa niya maramdaman ito, nakita na ni Romina ang bahagyang pagkapit sa balikat ni Roberto, ang paninigas ng kanyang tindig. Naghihintay ito ng kumpirmasyon, naghihintay na ipahayag ng kanyang ama ang matagal na nitong pinaniwalaan, na ang pamilya Romero ang gumastos para sa lahat, na sila, tulad ng inaasahan, ang nagsilbing kanyang panibagong pinansyal na ligtas na kanlungan. Ngunit si Rodolfo Romero ay hindi kailanman gumagawa ng mga bagay batay sa inaasahan. Sinigurado naming patas ang paghahati ng gastos, sagot ng kanyang ama ng kalmado bago dahan-dahang lumagok ng kanyang whiskey. Pagkatapos ng lahat, ito ay pagsasama ng magkapantay. Parang isang suntok ang kanyang mga salita. Hindi na kailangang tumingin ni Romina kay Roberto upang malaman niyang galit ito. Nararamdaman niya ito, ang tahimik na puot na bumabalot sa kanyang katawan, ang galit na pilit nitong tinatago sa ilalim ng kanyang maingat na kontrol. Matagal nang sigurado si Roberto na ang kasal na ito ay ang kanyang sagot, ang kanyang tulay patungo sa walang hanggang seguridad. Naniniwala siyang anuman ang pinansyal na problemang kinakaharap ng kanyang pamilya ay mabubura ng walang kahirap-hirap sa pamamagitan ng kanyang bagong posisyon bilang asawa ni Romina. Ngunit ngayon, unti-unting lumilinaw sa kanya ang katotohanan. Hindi ito isang pagsagip, hindi ito isang regalong ibinigay ng walang hinihinging kapalit. Isa itong negosyong kasunduan at nagkamali siya sa kanyang kalkulasyon. Mabilis na bumawi si Roberto, pilit na isinuot ang kanyang sanay ng ngiti. Siyempre, aniya ng madulas, iyon naman talaga ang plano mula sa simula. Ngunit narinig ni Romina ang bahagyang asim sa kanyang tinig, ang matalim na galit na hindi nito lubos na maitago. Habang nagpatuloy ang pag-uusap sa mesa, nanatili siyang nakikiramdam sa lalaking katabi niya. Ang kanyang mga daliri ay marahang tumatama sa malinis na puting mantel. Ang kanyang panga bahagyang nakadiin, ang kanyang paghinga kontrolado. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, naramdaman ni Romina ang isang bagay na malapit sa kasiyahan. Pagkatapos ng hapunan, nagkalat ang mga bisita sa buong estate. Tinatamasa ang iba't ibang libangang inihanda sa bawat sulok ng lugar. Ang ilan ay nagtungo sa bukas na bar, ang iba na may naglakad patungo sa malawak na balkonahe
kung saan isang pangalawang orkestra ang tumutugtog sa ilalim ng mga bituin. Si Romina, nangangailangan ng sariwang hangin, ay lumabas patungo sa mga hardin, ngunit hindi pa siya nakakalayo nang marinig niya ang mga yabag sa likuran niya. Roberto, hindi na niya kailangang lumingon upang malaman na siya ito. Ang tunog ng kanyang mga yapak ay sumabay sa kanya. Ang kanyang presensya mabigat sa hindi nasasambit na tensyon. Ilang sandali itong nanahimik. Nakapasok ang mga kamay sa bulsa, ngunit nang sa wakas ay nagsalita. Mababa ang kanyang tinig, kontrolado. May bahid ng pinipigilang galit. Hindi ko inaasahan na ganito kaprinsipiado ang pamilya mo. Dahan-dahang huminga si Romina, pinapanatili ang neutral na ekspresyon sa kanyang mukha. Pantay na paghati sa gastos, isang pagsasama ng magkapantay. Tumawa si Roberto, isang maikli walang siglang halakhak, kagiliw-giliw na paraan ng pagsasabi niyan. Alam niyang nauunawaan nito ang tunay na kahulugan. Hindi ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kontrol. Matalino ang pagkakaguhit ng linya ng kanyang pamilya, malinaw na ipinapahayag na hindi nila basta-basta ipagkakaloob sa kanya ang kanilang yaman. Wala siyang hawak na blangkong tseke. At iyon ang tunay na bumigwas sa kanya. Lumingon si Romina sapat lang upang salubungin ang titig nito. Wala na ang karaniwang kinang ng kanyang alindog. Sa halip, may kung anong lamig at tigas sa kanyang tingin. Buong buhay ni Roberto, naniwala siyang mas mataas siya sa mga kagaya ni Romina. At ngayon ay natutuklasan niyang nagkamali siya. Nakita niya sa mata nito ang bahagyang pagkadurog ng kanyang ego, ang poot na hindi nito maitatago. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Romina, hindi ito pagsasama, isa itong laban, isang tahimik na digmaan ng nakatagong salita at lihim na tagumpay. At ngayong gabi nanalo siya sa unang yugto. Lumipas ang natitirang oras ng gabi ng parang isang panaginip. Muli nang isinusuot ni Roberto ang kanyang maskara, nakikipag-usap sa mga panauhin, ipinapakita ang kanyang sanay na ngiti, ginagampanan ang papel ng perpektong nobyo. Ngunit alam na ni Romina ang totoo. Nakikita niya ang tensyon sa balikat nito, ang pagliit ng hawak nito sa baso ng champagne, ang bahagyang pag-aalboroto tuwing mas binibigyang pansin ng iba ang kanyang pangalan kaysa sa kanya. Dapat ay nakakaramdam siya ng kaba, ngunit ang kanyang nararamdaman ay ibang-iba, kapangyarihan. Sa unang pagkakataon simula nang ipagkasundo ang kasal na ito, siya na ngayon ang may hawak ng baraha. Naglakad si Romina sa bulwagan, mahinahon, pinapanatili ang kanyang walang bahid na postura. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, hindi lang siya nagpapakita, nagbabantay siya. Pinagmamasdan si Roberto habang nakikipag-usap, ang kanyang kilos maingat, ang kanyang tinig makinis. Ngunit nakita rin niya ang ibang bagay, ang bahagyang pagkibot ng kanyang panga tuwing napupunta ang usapan sa negosyo, sa pera, sa hinaharap. Simula nang mag-usap sila sa hardin, hindi na siya kinausap ni Roberto. Alam niya kung bakit. Nagsusuri ito ng susunod nitong galaw. At siya naghihintay dahil ngayon nauunawaan na niya ang takbo ng isipan nito. Si Roberto ay isang lalaking lumaki sa paniniwalang siya ay higit sa iba. Hindi dahil sa sarili niyang nagawa, kundi dahil lamang sa pangalang kanyang dala. At ngayong gabi, yumanig ang paniniwalang iyon. Nakita niya ito sa mata nito, ang bahagyang pagkagulat nang mapagtanto nitong hindi siya magiging kanyang kaligtasan, na ang apelyido nito ay walang laban sa imperyong kanyang kinabibilangan. At ang tingin na iyon, mapanganib iyon dahil ang mga kagaya ni Roberto ay hindi marunong humarap sa kawalan ng kontrol. Ang hindi maikakailang pagbago ng lahat ay dumating sa kanilang unang sayaw bilang mag-asawa. Sa saliw ng isang marahang tugtugin, umatras ang mga panauhin upang bigyang daan ang bagong kasal sa sahig. Mahigpit ang hawak ni Roberto sa kanyang likod, ginagabayan siya ng walang hirap.
Para sa sino mang tagamasid, sila ang perpektong larawan ng isang makapangyarihang pagsasama. Ngunit ramdam ni Romina ang lahat, ang tensyon sa kanyang haplos, ang bahagyang diin ng kanyang mga daliri sa kanyang bewang, isang tahimik na babala. Tahimik ka, aniya, ang kanyang tinig, mahinahon ngunit mapanuri. Ganun ka rin, sagot niya, ang kanyang tono magaan, walang bakas ng emosyon. Ngumiti si Roberto pero hindi ito isang tunay na ngiti. Patuloy silang sumayaw. Ang bawat galaw perpekto, bawat hakbang kalkulado, katulad ng kanilang buong relasyon. Noon minsan nang naisip ni Romina kung ano ang mararamdaman niya sa kanilang unang sayaw. Inakala niya marahil sa isang sandali, makakalimutan niya ang lahat ng duda, ang lahat ng kasinungalingan. Ngunit walang init sa kanyang haplos, wala ni katiting na lambing sa paraan ng kanyang paggabay, wala kundi pagkalkula, wala kundi sama ng loob. Pagkatapos ng sayaw, marahan siyang umatras at nagpaalam, kailangan niya ng hangin. Habang tinatahak ang hagdang marmol, biglang may narinig siyang mga boses, mababang tinig ng mga lalaki, maluwag, may halong kasiyahan. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marinig niya ang kanyang pangalan. Pinakamatalinong hakbang na nagawa ko. Boses ni Roberto, mataas ang loob, kumpiyansa, punong-puno ng kasiguruhan. Isang munting halakhak ang sumunod. Parang napakahirap naman, biro ng isa. Halata naman, Diaz. Siya ang pinakamalaking premyo ng siglo. Huminto ang paghinga ni Romina. Isa siyang puhunan, ani Roberto, walang alinlangang pag-amin. Isang bagay na siguradong magbabayad sa mahabang panahon. Isa pang hagigik at pagkatapos katahimikan. Ngunit sa loob niya, wala nang katahimikan, wala nang pagkagulat, wala nang sakit. Wala nang anuman kundi malamig, malinaw na pag-unawa. Matagal na niyang pinaghihinalaan, alam na niya. Ngunit ang marinig ito ng diretsahan, napakalinaw, napakadali. Dapat sana'y lumayo siya, hayaan na lamang itong malunod sa sarili nitong kayabangan. Ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, humakbang siya pasulong, diretso sa loob ng silid. Namatay ang tawanan. Si Roberto, nakasandal sa isang mamahaling upuan, tumingin pataas. Ang kanyang mapanuring ngiti ay saglit na nanatili bago ito tuluyang naglaho. Nagtinginan ang kanyang mga kasama, hindi sigurado kung dapat silang manatili o umalis. Lumapit si Romina, ang ekspresyon niya hindi mabasa. "Huwag kayong titigil dahil lang sa akin," anya ng magaan. Ang kanyang tinig kalmado, walang bahid ng galit. Mukhang napaka-interesante ng usapan ninyo. Napakapit si Roberto sa armrest ng kanyang upuan. May bahagyang pagkirot sa kanyang mukha, iritasyon, inis sa pagkagambala. "Romina," anya mahinahong nagsimula, "nagkakamali ka. Tinatawag mo akong puhunan." At sa unang pagkakataon simula ng kasal nila, nakita niya ito. Ang tunay na siya. At ngayon siya naman ang may laro. Dumaan ang sandali at hinayaan ito ni Romina. Wala na siyang kailangang sabihin, nakita na niya ang lahat ng dapat niyang makita. Nang hindi na lumilingon, tumalikod siya at naglakad palayo. Hinahayaan ang bigat ng kanyang katahimikan na lumubog sa paligid niya tulad ng isang anino. Pagbalik niya sa bulwagan, nasa rurok na ng kasiyahan ang pagtitipon. Tumatawa ang mga panauhin, nagkalampagan ang mga baso ng champagne at buhay na buhay ang sayawan. Walang nakapansin sa lamat na unti-unting nabuo sa ilalim ng makintab na panlabas ng gabi. Walang nakakita maliban sa kanya. Dumaan siya sa karamihan at nang maramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa tabi niya, saglit siyang huminto, si Ronald. "Ayos ka lang?" tanong ng kanyang kapatid, mababa ang boses, kalmado, ngunit puno ng pangunawa. Dahan-dahang huminga si Romina. "Magiging ayos din ako." Lumipad ang kanyang tingin sa kabuuan ng silid at madali niyang natagpuan si Roberto. Nandoon ito, kung saan niya inasahang makita, nakangiti, tumatawa, napapalibutan ng mga taong patuloy pa ring naniniwala sa ilusyon nito.
ang mga hindi pa nakakakita ng mga bitak sa pundasyon. Mula nang umalis siya sa cigar lounge, hindi na siya tinapunan ni Roberto ng tingin at alam niya kung bakit. Dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, napagtanto ni Roberto Diaz na hindi na siya ang may hawak ng kontrol. At si Romina, kakaumpisa pa lang niya, nasa kasukdulan na ang kasiyahan, mas maingay ang tawanan, mas buhay ang pag-uusap at walang tigil ang pag-agos ng champagne. Ngunit sa kabila ng karangyaan, sa ilalim ng maingat na inorkestrang kagandahan, ramdam ni Romina ang pagbabago, parang isang bagyong unti-unting lumalapit. Pinagmasdan niya si Roberto mula sa malayo, nakita ang unti-unting pagkawasak nito simula pa lang nang ipahiwatig ng kanyang ama na hindi magiging ligtas na kanlungan ng pamilya Diaz ang yaman ng mga Romero. Narinig niya ang pinipigilang galit nito sa kanilang sayaw, nadama ito sa matalim na salita sa hardin. At ngayon nararamdaman niya ito, ang sandali kung kailan tuluyan nang lalabas ang puot ni Roberto. Nakatayo siya sa gitna ng bulwagan, napapalibutan ng mga panauhing hindi pa rin alam ang katotohanan, naghihintay sa susunod na bahagi ng gabi, ang wedding cake. Isang napakalaking obra maestra ng puti at ginto ang inilabas sa entablado, kumikinang ang masiselang patong sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang pagputol ng cake ay isang tradisyon, isang simbolo ng pagkakaisa, ang una nilang kilos bilang mag-asawa. Noon inakala niyang magiging iba ang sandaling ito. Pero tulad ng marami pang bagay, nagkamali siya sa kanyang inaakala. Lumapit siya habang nagbaling ang atensyon ng mga panauhin sa kanila. Naroon na si Roberto, nakahanda, ang peke nitong ngiti nakapaskil sa mukha. Ngunit alam na niya ang totoo. Nakita niya ang galit na patuloy na nag-aapoy sa likod ng kanyang pinakintab na anyo. Alam niyang hindi pa ito nakakalimot sa nangyari kanina. Hindi pa nito natutunaw ang pagkapahiya nang malaman niyang hindi siya ang may hawak ng kapangyarihan. Si Roberto Diaz ay isang lalaking laging naniwalang hindi siya kayang galawin. Ngayong gabi, napagtanto niyang mali siya. Tumayo siya sa tabi nito, maingat na hindi hinahayaan ang kanilang katawan na magdikit. Nakatutok sa kanila ang mga kamera na kukuhanan ang bawat galaw nila. Isang pilak na kutsilyo ang inabot sa kanya. Inabot din ito ni Roberto at nagdikit ang kanilang mga daliri. Ang bigat ng talim sa pagitan nila ay tila mas mabigat kaysa sa nararapat. Sabay nilang pinutol ang unang bahagi ng cake, isang malinis, eksaktong hiwa. Nagpalakpakan ng mga panauhin, kumislap ang mga kamera, at pagkatapos dumating ang pinakahihintay na sandali, ang unang subo. Saglit lamang siyang nag-atubili. Inangat niya ang isang maliit na piraso sa labi ni Roberto at tinanggap naman niya ito. Bahagyang umiigting ang kanyang panga habang ngumungguya. At pagkatapos, siya naman. Alam na niya bago pa ito mangyari, nakita niya ito sa paraan ng pag-abot niya sa isang mas malaking piraso ng cake, sa bahagyang paghigpit ng hawak nito sa cake. At sa isang iglap, alam niya, hindi ito tungkol sa tradisyon, hindi ito mapagbiro. Ito ay isang lalaking desperadong bawiin ang kapangyarihang nawala sa kanya. Hindi siya gumalaw. May mga bagay na kailangang makita ng lahat. Sa isang mabilis, sinadyang kilos, inangat ni Roberto ang piraso ng cake at marahas itong isinubsob sa kanyang mukha. Saglit na huminto ang oras. Nanahimik ang buong silid, isang makapal na patong ng frosting ang bumalot sa kanyang pisngi, sa kanyang labi, sa kanyang mga pilik mata. Ang matamis na cream ay dumaloy pababa sa masisilang puntas ng kanyang bestida. Ilang panauhin ang bahagyang natawa, hindi sigurado kung bahagi ba ito ng kasiyahan, ngunit hindi tumawa si Romina. Hindi siya gumalaw, hindi siya nagsalita. Tumayo lang siya roon, hinayaan ang katahimikan na lumubog sa hangin. Pinaparamdam sa lahat ang bigat ng ginawa ni Roberto.
Inaakala niyang tatawa ang mga tao. Inaakala niyang mapapalampas ito. Inaakala niyang kikindatan lang siya ni Romina at magpapatuloy ang gabi. Pero nagkamali siya. Dahil si Romina Romero ay hindi babaeng basta pinapahiya. At ngayong gabi, lumampas na sa linya si Roberto Diaz. Mabilis nagsimula ang mga bulungan. Nakita mo ba iyon? Hindi iyon biro, isinubsob niya. May huminto sa pagbagsak ng kanilang baso. May kumalansing na tinidor sa isang plato, hindi na itinuloy ang pagsubo. Sa kabilang panig ng silid, nakita ni Romina ang kanyang ama na tumayo. Ang tensyon sa katawan nito parang isang buhay na kuryente. Hinawakan siya ng kanyang ina sa braso. Huwag muna, hindi dito. Dahan-dahang huminga si Romina. Kinuha niya ang isang puting napkin, pinunasan ang frosting mula sa kanyang pisngi sa isang mabagal, maingat na kilos. Pagkatapos sinalubong niya ang titig ni Roberto at sa unang pagkakataon ngayong gabi, may nakita siyang bago sa mga mata nito. Pangamba, pagdududa, isang bahagyang pagkilabot, parang isang lalaking napagtanto, huli na gumawa siya ng isang napakalaking pagkakamali. Pinatagal ni Romina ang katahimikan, siniguradong maramdaman ito ng lahat sa silid. Pagkatapos, tumalikod siya at lumakad palayo. At sa gabing yon, tuluyan ng nabasag ang ilusyon. Hindi na bumalik si Romina sa bulwagan, sa halip umakyat siya sa kanyang silid. Pinanood niya ang sarili sa salamin, isang babaeng natatakpan ng mga labi ng isang kasal na dapat ay isang selebrasyon. Isang babaeng minsang naniwala na kaya niyang kontrolin ang pagsasamang ito. Ngunit ngayong gabi, napagtanto niyang hindi na kailangang subukan pa dahil wala nang dapat iligtas. Isang katok ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hindi na kailangang magtanong ni Romina kung sino iyon. Unang pumasok ang kanyang ina, laging elegante, sinusundan ng kanyang ama. Walang pagbabago sa ekspresyon ni Imelda, ngunit nakita ito ni Romina. Ang matalim na tingin sa kanyang mga mata, ang uri ng tingin na lumilitaw lamang kapag may isang bagay na tunay na hindi mapapatawad. Si Rodolfo, sa kabilang banda, ay mukhang handang gibain ang buong gusali. Anak, maingat na sabi ni Imelda, hindi mo kailangang magdesisyon ngayong gabi. Ngunit matagal nang nakapagdesisyon si Romina. Sinulyapan niya ang kanyang ina sa salamin, ang kanyang tinig matatag. Tapos na ito. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, nakaramdam siya ng gaan. Matagal na siyang naghihintay ng isang dahilan, isang huling, hindi mapag-aalinlangan ng patunay na hindi niya kailanman maaaring gugulin ang kanyang buhay sa piling ng isang lalaking tulad ni Roberto Diaz. Dati, naniwala siyang kaya niyang baluktutin ang kasunduang ito ayon sa gusto niya, na kaya niyang daigin si Roberto, kunin ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Ngunit walang halaga ang kapangyarihan kung ipahihintulot niya ang kanyang sariling kahihiyan. At hindi pag-aari ng kahit sino si Romina Romero. Bago matapos ang gabing ito, malalaman niyon ni Roberto, at pagsapit ng umaga, malalaman niyon ng buong mundo. Dumikit pa rin ang bigat ng frosting sa kanyang balat kahit pa pinunasan na niya ito. Ang masilang puntas ng kanyang bestida, dating walang bahid dungis, ngayon ay may bakas ng kanyang kahihiyan. Laging mahinahon si Romina, laging may kontrol. Ngunit ito ay ibang usapan. Isang linya ang nalampasan, isang mensahe ang ipinadala. Hindi lang siya pinahiya ni Roberto, ipinakita nito sa harap ng daan-daang panauhin na hindi siya nito itinuring bilang kapantay kundi bilang pag-aari, na kapag nilabanan niya ito, ilalagay siya nito sa kanyang dapat na lugar. Habang papalayo siya, patuloy pa rin ang musika, ang tawanan, ang mga pag-uusap, ngunit ramdam niya ang pagbabago. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay kalmado, hindi nagmamadali, bawat hakbang isang tahimik na paghihimagsik. Nagbulungan ang mga panauhin, mababa ngunit mariin, hindi sigurado kung tatawanan ang nangyari o kikilalanin ang napanood nila.
Ang ilan sa kanila ay nagsimula ng tahimik na mag-impake ng kanilang gamit. Nararamdaman na nakasaksi sila ng isang bagay na mas malaki kaysa sa isang wedding tradition na nagkamali ng direksyon. Sa likuran niya, nanatili pa rin si Roberto sa tabi ng cake. Ang ngiti niya unti-unting nawala, inaasahan niyang magre-react siya, inaasahan niyang tatawa siya, nasasabay siya sa laro. Inaasahan niyang ipapagpag lang niya ang frosting at isusuko ang laban, ngunit hindi ginawa ni Romina ang alinman sa mga iyon. Hindi siya sumigaw, hindi niya ibinalik ang cake sa kanya, hindi siya nagskandalo, tumalikod lang siya. At sa paggawa niya nito, mas marami siyang sinabi kaysa sa anumang salitang mabibitawan niya. Dumaan siya sa mga waiter na tila napako sa kinatatayuan, sa mga panauhin na agad ibinaling ang kanilang mga mata palayo, sa mga miyembro ng kanyang pamilya na tahimik na nanonood, puno ng galit. Sa kabilang dulo ng silid, nakatayo ang kanyang ama, matigas ang katawan, nakapiit ang mga kamao sa gilid. Kung hindi siya pinigilan ni Imelda, matagal nang sinapak ni Rodolfo Romero si Roberto Diaz. Ang unang gumalaw ay si Ronald. Kanina pa ito nakaupo sa isang mesa, ngunit noong tumalikod si Romina kay Roberto, tumayo siya agad. Hindi siya nagtanong kung okay lang siya, hindi na niya kailangang tanungin. Habang umaakyat siya sa granding hagdan patungo sa bridal suite, ramdam pa rin niya ang mabibigat na tingin ng lahat sa kanya. Naghihintay ang mga panauhin, naghihintay na madurog siya, naghihintay na sumabog siya sa galit, naghihintay ng iskandalo, ng eksena, isang bagay na pag-uusapan nila sa mga darating na taon. Ngunit wala siyang ibinigay sa kanila. Nang isara niya ang pinto ng bridal suite, naramdaman niyang iyon na ang wakas ng isang kabanata. Ang musika at tawanan mula sa ibaba ay parang isang bagay na pag-aari na ng ibang mundo. Lumapit siya sa vanity, tumitig sa salamin. Ang refleksyon sa kanya ay hindi isang babaeng ikinasal. Hinawakan niya ang gilid ng lamesa, pinapanatili ang sarili niyang balanse. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tindi ng kanyang pinipigilang galit. Matagal niyang pinaniwala ang sarili na kaya niyang kontrolin ang kasal na ito. Nagkamali siya. Isang katok ang gumising sa kanyang diwa. Hindi siya sumagot, ngunit bumukas ang pinto. Unang pumasok si Imelda, mahinahon ang kilos tulad ng dati. Sa ilalim ng malambot na ilaw, kumikinang ang kanyang bestida. Ngunit nakita ni Romina ang katotohanan sa kanyang mga mata. Matinding galit. Sumunod si Rodolfo, isinara ang pinto sa likuran niya. Ang galit nito ay tahimik, ngunit walang kapantay. Ilang sandali walang nagsalita, pagkatapos sinira ni Imelda ang katahimikan. Hindi mo kailangang bumalik doon. Tinitigan ni Romina ang kanyang ina sa salamin. Hindi lang ito tungkol sa cake. Ito ay tungkol sa lahat, sa mga babala na hindi niya pinansin, sa mga desisyong ginawa niya sa paniniwalang kaya niyang pangibabawan si Roberto Diaz. Mabilis na napabuntong hininga si Rodolfo. Naglakad sa silid, hinagod ang kanyang panga, parang pinipigilan ang sarili. Maraming beses na niyang nakita ang kanyang ama na galit. Pero hindi kailanman ganito. Hindi kailanman may ganitong tahimik na panganib. Huminga ng malalim si Romina, pagkatapos humarap sa kanila. Tapos na ito! Hindi nagulat si Imelda, tumigil sa paglalakad si Rodolfo. Pinag-aralan siya ng kanyang ina, hinahanap ang anumang pag-aalinlangan. Wala siyang nakita, dahan-dahan itong tumango. Pagkatapos, isang mababa, matigas at matapang na tinig ang bumasag sa hangin. Mabuti, tumitig si Rodolfo sa kanya, ang kanyang ekspresyon hindi matitinag. Dahil kung hindi mo tatalikuran ito, ako mismo ang hihila sa iyo palayo. Dahan-dahang bumuga ng hangin si Romina, bahagyang nabawasan ang tensyon sa kanyang mga balikat. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang mga kamay, marahang pinisil ang mga ito. Hindi mo kailangang magbigay ng pahayag ngayong gabi, sabi ni Imelda. Maingat ang tinig, tinimbang ang bawat salita.
Pero bukas, kapag nagising ang mundo, dapat nilang malaman kung saan ka nakatayo. At malalaman nila, walang maingat na inihandang pahayag sa media, walang pagtatangkang sagipin ng isang bagay na matagal nang wasak. Hindi siya magiging babaeng nanatili. Hindi siya magiging asawang pumayag sa kawalang galang. Siya ang magiging babaeng lumakad palayo. Isang matalim, urgenteng katok ang bumasag sa katahimikan. Hindi pa man nakakapagsalita, si Romina ay binuksan na ni Rodolfo ang pinto. Nakatayo si Ronald sa labas, madilim ang ekspresyon. Paparating siya. Nanigas ang hangin sa silid. Marahang huminga si Imelda, parang inaasahan na niya ito, ngunit umaasa siyang magkakaroon pa ng kaunting oras. Nagkuyom ng panga si Rodolfo. Hindi na kailangang magtanong ni Romina kung sino ang tinutukoy ng kanyang kapatid. Siyempre si Roberto, dahil ganyan ang mga lalaking tulad niya. Laging itinutulak ang mga hangganan. Laging sinusubok ang pasensya, laging humihingi ng paliwanag kapag hindi sumunod ang mundo sa gusto nila. Pero ngayong gabi, matutunan ni Roberto ang isang bagay. Tapos na siyang magpaliwanag. Ipinagpag niya ang natitirang bakas ng cake mula sa kanyang bestida, inangat ang kanyang mga balikat at lumingon sa pinto nang may parehong maringal na tikas na matagal nang dala ng kanyang ina. Papasukin mo siya. Nag-alinlangan si Ronald, nanigas si Rodolfo, ngunit matagal nang nakapagdesisyon si Romina. Kung akala ni Roberto na hindi pa tapos ang gabing ito, malapit na siyang matuto ng pinakamahirap na leksyon sa kanyang buhay. Dahil hindi lang ito tungkol sa cake, ito ay tungkol sa kapangyarihan. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, matutunan ni Roberto Diaz kung ano ang pakiramdam nang mawalan nito. Bumukas ang pinto bago pa siya makatok. Isang saglit nag-alinlangan si Roberto. Pagkatapos, pumasok siya. Lumubog ang kanyang makintab na sapatos sa malambot na alpombra. May amoy ng whiskey at sigarilyo ang kanyang damit, isang matalim na kaibahan sa banayad na halimuyak ng banila at orchids na pumuno sa silid. Sinipat niya ang paligid, nagmamasid. Si Romina nakatayo sa gitna, ang kanyang bestida may bahid pa rin ng cake na isinampal nito sa kanya. Walang emosyon ang kanyang mukha. Sa kanyang kanan si Imelda, tahimik, nakakapanindig. Sa may pinto si Rodolfo, isang harang sa pagitan ni Roberto at ng tanging labasan. At si Ronald, nakasandal sa malayong dingding, nakatawid ang mga braso, ang titig isang tahimik, ngunit hindi maikakailang babala. Sanay si Roberto sa pagkontrol ng isang silid, pero hindi ito ang kanyang teritoryo, inaasahan niya ang galit. Marahil pati ang luha, ngunit ang bumungad sa kanya ay isang bagay na mas masahol pa, katahimikan. Pilit siyang ngumiti, pinilit linisin ang kanyang lalamunan. Narito ako para makipag-usap. Hindi gumalaw si Romina, hindi man lang kumurap. Lalong lumalim ang katahimikan, mabigat at hindi malusutan. Inaasahan niyang magagalit siya, na magtatalo sila, na bibigyan siya nito ng isang reaksyon, isang bagay na maaari niyang baliktarin laban sa kanya. Ngunit wala siyang ibinigay, napakuyom ang kanyang mga kamay. Talaga bang gagawin mo ito? Mababa ang kanyang boses, tensyonado, halos isang bulong. Lalakad ka palayo sa kasal na ito dahil lang sa isang biro? Wala pa rin. Nanggigil ang kanyang panga, nawawala na ang kanyang kontrol. Napaka-ridikulo nito, Romina. Isang piraso lang ng cake iyon. Sinusunod ko lang ang tradisyon. Tumawa ang lahat. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Romina. Walang tumawa, matatag ang kanyang tinig, malamig. Ang unang mga salitang binitiwan niya simula nang iwan niya ito sa tabi ng cake. At tumarak ang mga ito sa kanyang ego. Uminit ang kanyang mukha, mas bumigat ang kanyang paghinga. Ganoon ba? May pang-uyam na sa kanyang tono. Ganito na lang? Pahihiyain mo ako? Gagawin mong eksena ang lahat ng ito para sa isang maliit na bagay. Nag-shift si Rodolfo, isang tahimik ngunit matinding babala.
Pero hindi na kailangan ni Romina ng proteksyon. Panalo na siya. Bahagya siyang lumapit, isang maliit na hakbang lamang. Nagtagpo ang kanilang mga mata, kalma, walang takot. Hindi na talaga ito gagana. Mababa ang kanyang tinig, halos banayad, at iyon ang mas sumakit. May isang bagay sa loob niya ang kumirot, isang bagay na hindi niya maintindihan, isang bagay na hindi niya sanay maramdaman. Inaasahan niyang siya ang may kontrol. Inaasahan niyang siya ang magdidikta ng kondisyon. Hindi niya inasahan ang matalo. Malakas siyang bumuga ng hangin, saglit na lumubog ang maskara bago pinilit ang isang pilit ng ngiti. Ano ngayon? May bahid ng panunuya sa kanyang boses. Iniisip mo bang makakalakad ka na lang basta? Hindi ganyan gumagana ang mundo, Romina. Hindi mo pwedeng baguhin ang mga patakaran kapag hindi mo gusto ang resulta. Ngumiti si Romina, hindi isang malambing na ngiti, hindi isang mapangakit na ngiti, isang mapanganib na ngiti. Ginawa ko na. At yun na ang katapusan. Tumayo si Roberto, tila naghihintay na may magsabing hindi ito totoo, na nagbibiro lang siya, na ito'y isang panandaliang pagkakamali. Ngunit walang nagsalita dahil lahat sa silid na iyon ay alam na ang katotohanan. Tapos na si Romina Romero. Walang ibang sinabi si Roberto. Tumalikod siya, lumabas. Pagsara ng pinto sa kanyang likuran, binalot ng katahimikan ang espasyong kanyang iniwan. Dahan-dahang bumuntong hininga si Imelda, may kung anong hindi mabasa sa kanyang tingin. Tumango si Rodolfo, isang tahimik na pagsang-ayon sa kung ano ang palagi niyang alam. Bahagyang ngumiti si Ronald, tila hindi nagulat na umalis si Roberto na walang laban. At si Romina, sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, lumuwag ang kanyang dibdib. Tapos na. Pagsara ng pinto, isang kabanata ang natapos. Matagal na niyang inisip kung kailan siya makakawala. Hindi niya akalaing mangyayari ito ngayon. Hindi niya akalaing magiging ganito kasimple, ngunit sa katahimikan ng silid, sa tabi ng kanyang pamilya, wala siyang pag-aalinlangan. Wala ni isa, dahil sa wakas, malaya na si Romina Romero, ang unang gumalaw ay ang kanyang ina. Sa parehong tahimik at maringal na paraan na kanyang nakasanayan, lumapit si Imelda Romero, maingat na inabot ang isang maluwag na hibla ng buhok mula sa mukha ni Romina. Dumikit ang kanyang mga daliri sa natitirang bakas ng frosting sa balat ni Romina, isang saglit na dampi, puno ng pag-unawa. Ayusin namin ang lahat, wika ni Imelda, ang kanyang tinig makinis, tiyak. Walang pag-aalinlangan sa kanyang tono, walang pag-aalala sa kung ano ang susunod, dahil matagal na niyang alam kung paano ito matatapos. Matagal na niya itong nakita bago patanggapin ni Romina ang katotohanan. Malapit sa pinto, nanatiling tahimik si Rodolfo, ang kanyang mga kamay nasa bulsa, ang kanyang ekspresyon hindi mabasa. Ngunit sapat na ang pagkakakilala ni Romina sa kanyang ama upang makita ang bagyong pinipigil nito. Buong gabi siyang nagtimpi, nilabanan ang bawat likas na pagnanasa niyang tapusin ito sa sariling paraan. Kung iba si Roberto, kung nasa ibang lugar sila, walang magiging diskusyon, walang magiging tahimik na usapan sa likod ng pinto. Matagal na sanang tapos ito, ngunit hindi ito tungkol sa bugso ng damdamin. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malaki pa kaysa sa galit. Dahan-dahang huminga si Romina, ramdam ang pagod na gumagapang sa kanyang katawan. Gusto kong matapos na ito bago sumikat ang araw. Isang bahagyang kibot sa labi ni Imelda, ang pinakamalapit na bagay sa isang ngiti na kaya niyang ibigay. Si Ronald, mula sa kanyang kinatatayuan sa dingding, napatawa ng mahina. Pagkagising ni Roberto bukas, malalaman niyang gumuho na ang buong buhay niya habang natutulog siya. Nagtagpo ang kanilang mga mata ni Romina, matigas, hindi natitinag. Iyon ang pinakamaliit na bagay na nararapat sa kanya. Muli siyang humarap sa salamin, nakikita ang kanyang sariling refleksyon.
isang babaeng nilukob ng mga pangyayari ng gabing ito. Pumasok siya sa kasal na ito sa paniniwalang kaya niyang sundin ang mga patakaran, na kaya niyang hulmahin ang sitwasyon upang magamit ito sa kanyang kapakinabangan. Ngunit kailanman, hindi sa kanya napunta ang kontrol, hindi sa paraang inakala niya. Si Roberto ang naniwala na hawak niya ang kapangyarihan na magiging tulad siya ng maraming babae bago sa kanya, tahimik, masunurin, handang tiisin ang kahihiyan para sa formalidad. Inakala niyang kaya niyang ipababa ang halaga ni Romina, na kaya niya itong baliin. Hindi siya kailanman nagkamali ng higit pa rito. Lumusong siya palayo sa salamin at lumapit sa kanyang ama. "Gawin na ang mga tawag." Tumango si Rodolfo, walang pag-aalinlangan. Matagal nang inaayos. Siyempre, hindi siya naghihintay ng kanyang desisyon. Matagal na niyang sinimulan ang proseso mula nang lumayo siya sa mesa ng cake. Mula nang gawing malinaw ni Romina na tapos na ang kasal na ito, laging si Imelda ang naging mukha ng pamilya Romero. Ngunit si Rodolfo ang naging puwersang gumagalaw sa likod nito. At bago pa man maunawaan ni Roberto ang nangyayari, huli na ang lahat. Lumakad si Romina patungo sa aparador sa sulok ng silid. Binuksan ito ng walang pag-aalinlangan. Sa loob, nakasabit ang mga kasuotan na inihanda niya para sa isang honeymoon na hindi kailanman magaganap, mga mamahaling disenyo, maingat na pinili para sa isang buhay na hindi niya kailanman isa sa buhay. Walang pag-aalinlangan, kinalas niya ang nasirang bestida, hinayaang bumagsak ito sa sahig sa isang tumpok ng seda at puntas. Humugot siya ng isa pang kasuotan, isang bagay na simple, isang bagay na kanya, hindi isang kasuotan para sa babaeng inaasahan nilang magiging siya. Habang nagbibihis, bawat kilos niya ay maingat, may layunin. Hindi niya kailangang makita ang pag-apruba sa mga mata ng kanyang ina upang malaman na naroon ito. Nang matapos siya, humarap siya muli sa kanila. "Gusto kong nakaalis bago pa siya magising." Sinilip ni Rodolfo ang kanyang relo. "May isang oras tayo, baka mas maaga pa." Sapat na iyon, hindi niya kailangang makita ang mga resulta. Hindi niya kailangang panoorin si Roberto na bumangon sa pagkawasak ng kanyang mundo. Pagsapit ng umaga, magiging laman na ng bawat balita ang nangyari. Ang engagement na tinapos, ang kasal na hindi nagtagal, ang mga mahihinang koneksyon ni Roberto, mga negosyong unti-unti nang natutunaw, tuluyan nang mawawala. Ang kanyang pangalan na minsang ipinagmamalaki bilang isang pamana, ngayon ay magiging paalala ng isang lalaking nawala ang lahat sa loob lamang ng isang gabi. Wala nang balikan mula rito. Alam ni Romina na susubukan ni Roberto, lalaban ito, magrereklamo. Kakapit sa natitirang hibla ng kontrol na akala niyang mayroon pa siya. Pero wala na itong halaga dahil minaliit niya si Romina at iyon ay isang pagkakamaling walang sinuman ang nakaliligtas ng 2 beses. Lumakad siya papunta sa pinto. Si Rodolfo ay nasa telepono na, mababa ang boses, matatag habang inaayos ang huling mga detalye. Si Ronald ay sumabay sa kanya, tahimik ngunit kasangga. Sumunod si Imelda, hindi nagsasalita ngunit buo ang paninindigan. Hindi lumingon si Romina. Wala nang dahilan para bumalik. Pumasok sila sa elevator, ang bigat ng gabi ay bumalot sa kanila. Habang unti-unting sumasara ang mga pinto, sa wakas, bumasag ng katahimikan si Imelda. "Saan mo gustong pumunta?" Saglit na pinag-isipan ni Romina ang tanong. Pagkatapos, marahan siyang bumuga ng hangin. "Kahit saan, basta hindi dito." Minsan pa tumango si Imelda. "Doon tayo pupunta." Dahan-dahang bumaba ang elevator at sa unang pagkakataon matapos ang napakatagal na panahon, nararamdaman ni Romina Romero na siya ay malaya. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe para hindi ka mahuli sa iba pang makapangyarihang kwento. Panoorin ang iba pa naming videos para sa higit pang inspirasyon at ibahagi ito sa isang taong maaaring kailanganin ito. Hanggang sa muli.